Habang ibinabalik ni Ronan sa lagayan ang kanyang espada, ay kinumusta niya si Adeshan. Agad namang sinabi nito na okay lang siya, at pagkatapos ay nagpasalamat sa pagliligtas nito sa kanya. Ngunit kasunod nito ay tinanong niya kung paano siya napunta sa lugar na ito. Sinabi naman ni Ronan na huwag niya nang pansinin ang mga maliliit na detalyeng iyon, at sa halip ay gusto niya sanang hingin ang ilang minuto ng kanyang oras, dahil may gusto siyang malaman mula mismo sa kanya. Pagkatapos nito ay makikita na ang dalawa ay nakatayo na sa dulo ng bangin. Sa puntong ito ay tinanong ni Adeshan kung ang gusto ba niyang malaman mula sa kanya ay ang rason kung bakit gusto niyang maging isang Grand Commander. Nanatili namang hindi sumasagot si Ronan, kaya tinanong ni Adeshan kung bakit ata gusto niyang biglang malaman ang tungkol bagay na iyon. Sinabi naman ni Ronan na importante iyon para sa kanya, kaya nakiusap siya na sagutin na lamang ang tanong na iyon. Sandali namang natahimik si Adeshan, habang pinagmamasdan ang seryosong ekspresyon ni Ronan, at pagkatapos nito ay napayuko siya, at tinanong si Ronan kung narinig na ba niya ang pangyayari na tinatawag na Night of the Kinain. Tila alam naman ni Ronan ang tungkol sa pangyayaring ito, kaya sinabi niya na sa pagkakatanda niya ay ito ay nangyari noong 10 taon na ang nakalilipas, at ang invasion incident na ito ay pinangungunahan ng mga demi-humans. Kinumpirma naman ito ni Adeshan, at sinabi na tama nga siya. Idinagdag pa niya na ito ang unang laban sa pagitan ng imperyo, na gustong palawakin ang kanilang teritoryo patungo sa norte, at ng mga demi-humans na gustong pigilan ang ginagawa nilang pananakop. Kasunod nito ay nagkaroon ng malungkot na ekspresyon si Adeshan, at sinabi na noong gabing iyon ay nawala ang kanyang pamilya. Kasunod nito ay ipinakita ang flashback ng kanyang alaala noong gabing iyon, kung saan sinasabihan siya ng kanyang ama na kumain na ng kanyang hapunan. Sa kabilang banda si Adeshan na ngayon ay hawak pa rin ng kanyang ama, ay nakatingin sa kanyang ina at mga kapatid. Tinatanong niya sila kung saan sila pupunta, tila nagpipigil naman ang kanyang ina ng kanyang mga emosyon, at pagkatapos ay ngumiti ito sa bata pang Adeshan at sinabi sa kanya, na ang kanyang ina at mga kapatid ay mayroon lamang gagawin na importanteng trabaho. Tinanong naman ni Adeshan kung ano yon, at kung pwede ba siyang sumama sa kanila. Ngumiti naman ang kanyang ina sa kanya, at humingi ng pasensya, dahil hindi siya pwedeng sumama sa kanilang trabaho. Pagkatapos nito ay sinabi ng kanyang ina sa kanyang ama na alagaang mabuti ang kanilang anak. Ang mga sandaling iyon na pala ang huling pag-uusap nila ng kanyang ina at ng kanyang mga kapatid. Pagkatapos nga ng pamamaalam na iyon, ay narinig niya na ang mga knights ng kanilang village ay na-deploy para protektahan ang kastilyo bilang parte ng isang strategi ng mga nakatataas. Sa puntong iyon nga ay nilabanan ng mga knights at ng kanyang pamilya ang mga werewolf na umaatake sa lugar na iyon. Dahil dito ay naisip ni Adeshan na hindi iyon matatawag na isang strategi dahil parang itinapon lamang sila doon para tapusin ang kanilang mga buhay. Inisip din ni Adeshan na kaya nangyari iyon ay dahil sa kapabayaan ng mga nakatataas dahil hindi inunawa ng mga ito ang lakas ng mga kalaban. Kaya ang tanging naging resulta nito ay isang trahedya kung saan nagbuwis ng buhay ang mga tao sa kanilang lugar kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos nito ay sinabi ni Adeshan, na gaya marahil ng alam na ni Ronan, ay pagkatapos ng insidenteng iyon ang imperyo, ang mga demi-humans ay nagkaroon ng ceasefire negotiations. Kung saan ipinangako ng imperyo sa mga demi-humans na hindi na nila gagalawin ang kanilang lupain, habang ang mga demi-humans naman ay naging miyembro na ng puwersa ng imperyo. Sa kabilang banda ang village naman na kinaroroonan ng pamilya ni Adeshan, na naging sakripisyo para mangyari ang kasunduang iyon, ay binigyan lamang ng imperyo ng isang walang kwentang memorial monument sa isang sementeryo. Kasunod nito ay naalala ni Adeshan, na habang pinagmamasdan niya ang puntod ng kanyang ina at mga kapatid, ay dumating sa tabi niya ang isang lalaki na sugatan pa rin, at nawawala ang isang kamay. Sa sandaling iyon ay nagmumura ito, at sinabi na kung ganito lang pala ang mangyayari, ay bakit kailangan pang isakripisyo nila ang kanilang mga kasamahan upang mamatay sa walang katuturang labang iyon. Kaya dahil dito, para kay Adeshan hindi makatarungan ang nangyari sa kanyang pamilya,
Kahit pa sinasabi ng iba na ang insidenteng iyon ay isang karangalan, ngunit para sa kanya, ay hindi iyon ganoon. Dahil kung gugustuhin lamang ng mga nakatataas, ay wala sana na kahit isa sa kanila ang kailangang isakripisyo sa laban na iyon. Dahil kung inuna lamang nila ang mapayapang usapan ay hindi na sana nangyari ang walang kwentang labanan, maaari din sanang ginamitan ng mahusay na strategies upang maipanalo nila ang laban, gaya ng paggamit ng kapaligiran para makakuha ng advantage sa laban. Sa puntong ito ay galit na sinabi ni Adeshan na ang nangyaring labanan na iyon kung saan namatay ang kanyang pamilya at mga kasamahan, ay hindi niya itinuturing na karangalan ito. Dahil para sa kanya ang nangyaring iyon ay hindi kinakailangang sakripisyo, na nagmula sa pagiging kulang sa kakayahan ng mga nakatataas, at ang katotohanan na iyon ay hindi niya matatanggap. Kaya ang kaisipan na ito ang nagtutulak sa kanya para ipagpatuloy ang kanyang pangarap na maging isang Grand Commander, dahil kung mangyayari iyon ay hindi na mauulit ang pagsasakripisyo ng sinuman sa walang kwentang dahilan, at para mangyari iyon ay kailangan niyang maging isang perpektong commander na pinag-iisipang mabuti ang kanyang mga strategi. At pag nagawa niya iyon ay wala ng sinuman ang mangangailangan pa ng memorial monument para sa mga taong magsasakripisyo ng kanilang mga buhay. Pagkatapos ng mahabang pagsasalaysay at pagpapaliwanag na ito ni Adeshan, ay sandaling natahimik ang dalawa at nagkatitigan. Pagkatapos ay humingi ng pasensya si Adeshan, dahil nasira niya ang mod dahil sa kanyang mga sinabi. Sinabi naman ni Ronan na okay lang iyon, dahil sa umpisa pa lamang ay hindi naman kasi siya ang ganoong klaseng tapik. Pero binanggit din niya na salamat sa mga sinabi niyang iyon, ay mas naunawaan niya na ng malinaw ang mga bagay-bagay. Tila nagtataka naman si Adeshan sa mga sinabi niyang ito, kaya tinanong niya kung ano ang kanyang sinasabi. Hindi naman sumagot si Ronan, at sa halip ay pinagmasdan lamang niya si Adeshan, at habang ginagawa niya ito ay naisip niya na magiging imposible para sa kanya na pasukuin ito sa kanyang mga pangarap. Ngunit naisip din niya na hindi naman tama kung magiging tagapagmasid lang siya habang tinatahak nito ang kanyang nalalapit na kamatayan, dahil hindi niya na makakayang maranasan ulit ang pakiramdam, na gaya ng naramdaman niya noong nawala si Sarante sa kanyang mismong harapan. Samantala habang nasa gitna pa ng kanilang pag-uusap ay naramdaman ng dalawang ito ang isang malakas na hangin na nagmumula sa malapit, dahil dito ay natawag ang kanilang atensyon. Matapos namang maramdaman ni Adeshan ang mana na nagmumula dito, ay naisip niya na ito ay pamilyar. Sinabi naman ni Ronan na marahil ay nandito na siya, at sinabi pa nga na ito ay masyadong mainipin. Pagkatapos ay sinabi niya kay Adeshan na marahil ay konti na lamang ang oras nila para sa kanilang pag-uusap, kaya didiretso na siya sa kanyang punto. Dito nga ay tinanong ni Ronan si Adeshan kung alam niya ang tungkol sa Shadow Mana. Tinanong naman ni Adeshan kung ano ang bagay na iyon. Sinabi ni Ronan na ito ay isang mana na mayroong mahirap na kondisyon para ma-awaken, ngunit kung sakaling magtagumpay siya sa pagtupad ng mga kondisyon nito ay makatutulong ito sa kanya para maging higit na malakas. Sinabi rin ni Ronan na isang kakilala niya ang nag-develop at nagpangalan nito, at ang kalagayan ni Adeshan ngayon ay nagpapaalala kay Ronan ng taong iyon. Kaya iyon din mismo ang dahilan kung bakit naisip ni Ronan na maaari din niyang magamit ang teknik na iyon. Kaya sa darating na mga panahon ay ituturo niya iyon sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Adeshan sa mga sinasabi niyang ito, at tinanong kung ano itong mga sinasabi niya, binanggit din niya na parang masyadong biglaan naman ito. Pinapakalma naman siya ni Ronan at hinawakan sa kanyang balikat. Saka sinabi na hindi niya kailangang mag-alala dahil nagdesisyon siya na tulungan siya, at ang pagsasaisip nito ay sapat na. Pagkatapos nito ay masayang ngumiti si Ronan, at sinabi na susuportahan niya siya sa lahat ng mga bagay, at tinatawag pa nga si Adeshan bilang ang kanyang Grand Commander. Habang puno pa ng pagkamangha si Adeshan sa mga sinabing ito ni Ronan, ay tatanungin pa niya sana si Ronan kung seryoso ba siya. Ngunit bago pa siya matapos ang kanyang sasabihin ay itinulak siya ni Ronan sa bangin. At habang naguguluhan pa rin siya sa kung ano ang nangyayari, ay tumawa naman si Ronan, at sinabi na sapat na ang kanyang mga nagawa para sa araw na ito.
Sinabi rin niya na hindi na rin masama para sa kanya ang third place, at pag natapos na ang kanilang pagsusulit ay makikipagkita ulit siya sa kanya. Sa kabilang banda si Adeshan na ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa ginawang ito sa kanya ni Ronan, ay napapaiyak pa at unti-unti nang naglalaho para mateleport. Samantala si Ronan na ngayon ay nakangiti pa rin at pinagmamasdan ang naglalahong si Adeshan, ay sinabi na tapos na siya sa gawaing ito. Kaya ngayon ay lumingon siya, at sinabi sa ngayon ay papalapit na si Shulipin, kung sila na lang bang dalawa ang natira sa buong isla na ito. Hindi naman sumagot si Shulipin sa tanong niyang ito, at sa halip ay tinitigan lamang si Ronan. Kaya matapos makita ito ay ngumiti si Ronan, at sinabi na sa pag-aanunsyo niya ng kanyang pagdating sa pamamagitan ng paglalabas ng kanyang aura, ay nagpapakita lamang na natapos niya na ang iba pang mga estudyante sa islang ito. Sumang-ayon naman dito si Shulipin at sinabi na tama nga siya, dahil sa sandaling ito ay sila na lang dalawa ang natitira dito. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang espada at sinabi niya na marahil ay alam na niya ang ibig sabihin nito kahit hindi pa niya sabihin. Kinumpirma naman ito ni Ronan, at sinabi na alam niya na ito higit kanino man. Kaya sinabi niya kay Shulipin na sa pagkakataong ito ay maglaban sila na ibinibigay ang lahat, upang malaman nila kung sino ang pinakamalakas na psychopath sa kanilang dalawa. Pagkasabi niya nito ay magkasabay na sumugod ang dalawa, at sa sandaling magtagpo ang kanilang mga espada ay nagdulot ito ng isang pagsabog na nagpapalipad ng mga bato sa paligid. Samantala sa sandaling yon, ay makikitang nakangiti si Ronan na tila nag-i-enjoy sa laban nilang ito. Dito na po nagtatapos ang latest chapter. Kaya till next week ulit mga Lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel. At kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.